Kabanata 951. 15 minuto. Talagang nanatili si Sebastian sa ikatlong palapag ng buong kwarto ng isang oras. Kabanata 951. 15 minuto. Talagang nanatili si Sebastian sa ikatlong palapag ng buong kwarto ng isang oras. Anong halimaw? Sigaw ni George sa labas ng Chimes Tower. Si Leila at Drew ay pareho ring nagulat, at ang kanilang mga mukha ay nanatiling nakapamewang sa gulat. Sa loob ng maraming siglo, ang pinakamagandang nagawa ng sinuman ay manatili sa ikatlong antas ng loob ng 5 minuto at kahit ang taong iyon ay halos hindi nakaligtas sa kamatayan. Ang katotohanan na si Sebastian ay tumagal ng buong 15 minuto ay kamangha-mangha sa kabila ng hindi maunawaan. Ang hindi nila alam ay si Sebastian ay lumalalim sa loob ng ikatlong antas. Kung nanatili siya sa panlabas na bahagi, madali siyang makakatagal ng isang buong araw ng walang abala. Matapos umatras si Sebastian pabalik sa ikalawang antas, nakipaglaban din si Feilin patungo sa ikatlong antas. Sa kakayahang makipaglaban sa mga kalaban na 2 o 3 antas na mas mataas kaysa sa kanya, maayos na nalampasan ni Feilin ang mga panganib ng ikatlong antas. Kahit na sabay-sabay siyang inatake ng maraming tatlong bituin na demigod, nanatili siyang kalmado at kontrolado. Tulad ni Sebastian, siya ay lamusong ng mas malalim sa antas. Gayunpaman, nang makatagpo siya ng ilang 4 na bituin na combat pixies, nakaramdam siya ng labis na presyon. Walang ibang pagpipilian, napilitan siyang umatras. Gayunpaman, nagawa pa rin niyang manatili sa ikatlong antas ng 10 minuto. Sa loob ng susunod na ilang araw, gumawa si Sebastian ng maraming pagtatangkang maabot ang kalaliman ng ikatlong antas. Sa pagkakataong ito, pinili niyang hindi gamitin ang kanyang espiritual na artifact na Demon Blade dahil masyado itong kumukonsumo ng enerhiya, at sa halip ay umasa sa kanyang supremo na artifact na mahabang espada. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, ang ikatlong antas ay mga 1,500 talampakan ang lalim. Sa kanyang unang pagtatangka, nagawa niyang itulak ang 1,000 talampakan papasok. Sa mga araw na iyon, gumawa siya ng higit sa 12 pagtatangkang makapasok ng mas malalim. Sa bawat hakbang pasulong, lumalakas ang paglaban, at patuloy na dama-dami ang bilang ng mga combat pixie. Pagdating niya sa humigit kumulang 1,300 talampakan, umabot na sa 15 ang bilang ng mga combat pixie. Sa kabila ng maraming pagsubok, hindi siya nakalusot. Ang pangunahing hadlang niya ay hindi niya sila mapatay agad. Kapag humaba ang labanan, ang numerical na kalamangan ng mga combat pixies ay magpapagod sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Sebastian na sumuko. Tuwing napapagod siya, umatras siya sa ikalawang palapag upang magpahinga bago muling sumabak sa laban. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagmula sa katotohanang ang patuloy na pakikipaglaban ay nagpapatalas sa kanyang mga kasanayan sa labanan. Bagaman hindi tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay sa mga nakaraang araw, malaki ang pagbuti ng kanyang kakayahan sa labanan. Sa simula, si Sebastian ay kaya lamang ang 11 5-star combat pixies. Ngayon, gayunpaman, nagawa niyang harapin ang 14 ng sabay-sabay. Isa pang dahilan ng kanyang pagtitiyaga ay ang nananatiling pakiramdam na may isang lihim na nakatago sa malayo sa ikatlong antas, at determinado siyang matuklasan ito. Lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, isa na namang kalahating buwan ang lumipas. Mahigit 20 araw na silang nasa ipinagbabawal na lupa, at 5 araw na lang ang natitira bago sila umalis. Sa mga araw na ito, paulit-ulit na ginawa ni Sebastian ang parehong rutina lumalalim sa ikatlong antas, bumababa sa ikalawang antas upang magpahinga tuwing siya'y napapagod, at pagkatapos ay muling nagsisimula. Bagaman pisikal na pagod, talagang nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Sa kanyang mga ekspedisyon, nakalikom siya ng higit sa 20,000 soul crystals mula sa ikatlong antas. Kalahati sa kanila ay nagmula sa 3 star na combat pixies, 30% mula sa 4 na star na combat pixies, at ang natitira ay mula sa 5 star na combat pixies. Isang 3 bituing soul crystal ay katumbas ng 5 karaniwang soul crystal, ang 4 na bituing crystal ay katumbas ng 10, at ang 5 bituing crystal ay katumbas ng 20 karaniwang soul crystal. Kung i-convert sa mga ordinaryong soul crystal,
ang kanyang koleksyon ay aabot ng mahigit 200,000, isang rate ng pag-aani na hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa karamihan ng iba. Bilang karagdagan sa kanyang mga materyal na pakinabang, ang kanyang mga kasanayan sa labanan ay lubos na umunlad. Ngayon, si Sebastian ay makakapasok ng hanggang 1400 talampakan sa ikatlong antas at makakahawak ng hanggang 18 bit ang combat pixies ng sabay-sabay. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lubos na umunlad ng walang pagbabago sa kanyang antas ng pagsasanay. Mas mabilis kaysa dati ang kanyang mga hampas ng espada, at ngayon ay kayang-kaya na niyang makita ang mga kahinaan ng kanyang kalaban sa isang sulyap. Nakita na ni Sebastian ang dulo ng ikatlong palapag. Sa malayo, bahagya niyang makilala ang isang kalansay na anyo. Sa tabi nito, mayroong ding maliit na kahon. Ang kalansay na iyon, pinaghihinalaan niya, ay maaaring pag-aari ng Swordati Prodigy mula 800 taon na ang nakalilipas ang orihinal na master ng Chimes Tower. Kung maaabot niya ang balangkas, maaaring makuha niya ang kontrol sa Chimes Tower mismo. Sa kapangyarihang iyon, magiging realidad ang pagkakaroon ng walang katapusang supply ng mga kristal ng kaluluwa. Isang walang tigil na agos ng mga kristal ng kaluluwa ang magpapalago sa kanyang kakayahan sa kaluluwa ng napakabilis. Kung ito man ay pagpapabuti ng gamot, paggawa ng armas, o pag-set up ng formation, lahat ay magiging mas madali. Bukod pa rito, habang lumalakas ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, ang kanyang pagsasanay pagkatapos maabot ang antas ng Lesser Deity Master ay magiging mas mabilis. Sa sapat na supply ng enerhiya upang sumipsip at magpino, maari ni Sebastian na itaas ang kanyang pagsasanay upang umangkop sa kanyang kakayahan sa kaluluwa sa isang napakaikling panahon. Kabanata 952. May malakas na kutob si Sebastian na ang kahon sa tabi ng buto ay maaaring naglalaman ng kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit determinado siyang maabot ang dulo ng ikatlong antas, kahit ano pa ang mga hadlang. Gayunpaman, nang makatagpo siya ng 19 na 5 bit ang combat pixies, natagpuan niya ang kanyang sarili sa hangganan. Ang pagdagdag ng isa pang pixie ay nagpulala ng hamon ng labis. Ang paghawak sa 18 5-star combat pixies ay naglagay na sa kanyang mga hangganan, madalas siyang nagkakasugat. Ang pagharap sa 19 sa kanila sa ganitong kondisyon ng kanyang katawan ay halos imposible. Sa loob ng 5 sunod-sunod na araw, sinubukan niya at nabigo sa parehong punto. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsisikap. Wala na siyang puwang para sa sariling pag-unlad. Malapit na ang katapusan, at ang pag-iisip na sumuko ngayon ay hindi niya kayang tiisin. Matapos umatras sa ikalawang antas, nagtagal si Sebastian sa malalim na pag-iisip bago nakapagdesisyon ng matapang. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Kung makakahanap siya ng isang tao na tutulong sa kanya sa pakikitungo sa dalawa lamang sa 5 bit ang combat pixies, kumpiyansa siya na maaabot niya ang dulo. Ang ideya ay tila malabo dahil ang Chimes Tower ay gumagana bilang isang multi-layered na espasyo, kung saan ang bawat tao ay pumapasok sa isang independenteng kaharian. Walang paraan upang makatagpo ng iba sa loob. Siguro kung magkahawak kamay tayo, makakapasok tayo ng sabay. Bulong ni Sebastian sa sarili. Nagpasya siyang subukan pa rin ito. Lumabas siya sa Chimes Tower at natagpuan niyang walang tao sa paligid. Sa loob ng tore, 5 kumikislap na tuldok ang nagmarka sa unang antas, 3 tuldok ang kumakatawan sa ikalawang antas, at isang nag-iisang tuldok ang lumitaw sa ikatlong antas. Dahil ang lahat ay nasa loob pa ng tore, inisip ni Sebastian na malamang si Phelan ang tao sa ikatlong palapag. Ang pinakalabas na bahagi ng ikatlong antas ay puno ng mga 3-star combat pixies, minsang lumalabas sa pares o trio. Ang ibang mga kalahok ay malamang na walang kakayahang hawakan ang mga ito, kaya't si Phelan lamang ang tanging karapat-dapat na kandidato. Naghintay siya ng ilang minuto, at hindi nagtagal, ang nagniningning na tuldok sa ikatlong antas ay lumipat sa ikalawang antas. Inaasahan ni Sebastian na lalabas si Phelan sa lalong madaling panahon, ngunit matapos maghintay ng mahabang panahon, nanatili siya sa ikalawang palapag nang hindi gumagalaw. Nang sa wakas ay kumilos na siya, bumalik siya agad sa ikatlong antas. Ito ay nag-iwan kay Sebastian na walang masabi, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Maaari lamang siyang umupo sa lupa at maghintay. Gayunpaman,
Hindi nais na mag-aksaya ng oras, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataon upang pinuhin ang kanyang mga kristal ng kaluluwa. Si Sebastian ay napakabilis sa pag-aayos ng mga soul crystal. Ang mga ordinaryong ito ay tumagal lamang ng ilang segundo upang ma-absorb, at kahit ang mga mula sa 5-star combat pixies ay nangangailangan lamang ng 1 minuto. Ngunit sa higit sa 200,000 soul crystals sa kanyang pag-aari, ang pag-refine sa lahat ng mga ito ng tuloy-tuloy ay aabot pa rin ng 7 hanggang 8 araw. Dahil ang oras sa loob ng Chimes Tower ay dumadaloy ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, ang pagre-refine sa loob nito ay makakatipid sa kanya ng maraming oras. Gayunpaman, kung pumasok siya sa tore, hindi niya malalaman kung lumabas na si Feilin. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi manatili sa labas para ayusin ang mga ito. Nagtapos siyang maghintay ng 2 araw. Sa panahong ito, unti-unting lumabas ang iba pang mga kalahok upang magpahinga, kabilang sina Leila at Alfie. Tumingin silang dalawa kay Sebastian na nakagigit-git, lalo na si Alfie. Ang pagkatalo kay Sebastian sa torneo ng sekta ay labis na nakapagpagalit sa kanya. Inaasahan niyang gamitin ang ipinagbabawal na lupa bilang pagkakataon upang makuha si Feilin, ngunit sinira rin iyon ni Sebastian. Ang mas masahol pa, muntik na siyang patayin ni Sebastian, na nag-iwan kay Alfie na nakaretay sa kama ng kalahating buwan para makabawi. Sa kabila ng kanyang galit, hindi naglakas loob si Alfie na provokahan si Sebastian, kahit na hindi pa sila lumalabas sa pinagbabawal na lupa. Sa pantay na laban, alam niyang wala siyang laban kay Sebastian. Nagpasya siyang maghintay hanggang umalis sila sa pinagbabawal na lugar bago ayusin ang usapan. Bagaman hindi sigurado si Alfie sa eksaktong antas ng cultivation ni Sebastian, ipinapalagay niya na hindi ito mas mataas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang antas ng 9-star demigod. Sa ganitong malaking kalamangan sa kanyang kaharian, naniwala siyang madali niyang matatalo si Sebastian kapag dumating ang tamang panahon. Kabanata 953. Sa nakaraang 2 araw, pinino ni Sebastian ang halos 1/4 ng kanyang mga kristal ng kaluluwa, na lubos na nagpahusay sa kanyang kakayahan sa kaluluwa. Ngayon ay higit pa sa doble ng dati, umabot sa antas ng isang lesser deity master. Gayunpaman, ang pagbuting ito ay nalalapat lamang sa kanyang kakayahan sa kaluluwa. Marami pa siyang natitirang soul crystals. Kung pinino niya ang lahat, ang kanyang kakayahan sa kaluluwa ay maaaring tumaas ng higit pa sa doble muli. Ito ay tiyak na kapanapanabik, ngunit hindi makaramdam ng saya si Sebastian. Sa loob ng 3 araw na lang bago sila umalis sa ipinagbabawal na lupa, hindi pa rin lumalabas si Feilin. Kung wala ang tulong ni Feilin, wala siyang paraan para maabot ang dulo ng 3 antas. Habang nagsisimula na siyang makaramdam ng pagka-frustrate, isang marangal na figure ang sa wakas ay lumitaw sa labasan ng Chimes Tower. Ms. Linwood. Ang taong lumabas ay talagang si Feilin. Nang makita siya, nakaramdam si Sebastian ng alon ng ginhawa at kasiyahan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya. Tumingin si Feilin sa kanya, medyo inis. Sebastian, patas na tayo ngayon. Tumigil ka na sa panggugulo, okay? Sinubukan niyang lumampas sa kanya, pero hinaranggan siya ni Sebastian. Ms. Linwood, sandali lang. Kailangan ko ang iyong tulong. Pagkarinig sa salitang, tulong, lumabo ang ekspresyon ni Feilin dahil maling naisip niya ang kanyang intensyon, akala niya gusto nitong makipag-dual cultivation sa kanya muli. Galit na galit siya, sumagot siya, Sebastian, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Hindi ako taong pwede mong pahirapan ng basta-basta. Kung gagawa ka ulit ng kahit ano sa akin, lalabanan kita hanggang sa kamatayan. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, nagmadaling ipinaliwanag ni Sebastian, Ms. Linwood, nagkakamali ka. Kailangan ko lang ang tulong ninyo para makarating sa dulo ng 3 antas ng Chimes Tower. Kung magsasama tayo, makakaya natin ito. Inirapan siya ni Feilin at hindi makapaniwala. Nagbibiro ka ba? Ang Chimes Tower ay isang multi-layered na espasyo. Kapag pumasok ang mga tao, bawat isa ay lumalabas sa magkakahiwalay na dimensyon. Pwede tayong maghawak kamay pagpasok natin. Baka gumana, mungkahi ni Sebastian ng may pag-asa.
Hindi ka makatotohanan, sabi ni Feilin. Kahit na pumasok tayo ng sabay, pipilitin tayong mapaghiwalay ng tower. At kahit na magtagumpay tayong manatili sa parehong espasyo, ano naman ang mangyayari? Habang lumalalim tayo sa ikatlong antas, mas marami tayong makakasalubong na mga combat pixie, at lahat sila ay nasa 4 na bituin na demigod na antas. Kahit na magtulungan tayo, hindi tayo makararating sa dulo. Hindi. Mas alam ko ang ikatlong antas kaysa sa iyo, sagot ni Sebastian. Hindi lang 4 na bituin na demigod level na combat pixies ang nandoon, kundi pati na rin 5 bituin na combat pixies ang pinakamarami kong nakatagpo ng sabay-sabay ay 19 na pixies. May mga 5-star combat pixies. Sigaw ni Feilin sa hindi makapaniwala. Nahihirapan siyang umusad nang harapin ang 12 4-star combat pixies, at ngayon ay nalaman niyang may mga 5-star combat pixies na naghihintay sa mas malalim. Sakto lang sa akin ang isang 5-star combat pixie, baka 2 kung talagang pipilitin ko ang sarili ko, sabi ni Feilin. Ilan ang kaya mong harapin mag-isa? Pinaghihinalaan kong magkakaroon ng 20 5-star combat pixies sa pinakahuli. Kung kaya mong harapin ang 2 sa kanila, ako na ang bahala sa natitira, sagot ni Sebastian ng kalmado. Nakatayo si Feilin doon, naguguluhan. Palagi niyang itinuturing ang sarili bilang isang henyo, naniniwala na walang sino man sa kanyang antas ang makakahigit sa kanya. Ang pagharap sa isang 5-star combat pixie ay kayang-kaya niya, pero ang 2 ay magiging hamon. Ngunit narito si Sebastian, sinasabing kaya niyang harapin ang 18. Mukhang talagang imposibleng mangyari. At bakit ko naman ikaw tutulungan? Tanong ni Feilin na may malamig na pang-asar. Nag-isip si Sebastian sandali at sinabi, bibigyan kita ng mga soul crystal. Sige, sabi ni Feilin, nakapamewang. Kung mabibigyan mo ako ng 2. Hindi, sandali, 50,000 soul crystals, saka kita tutulungan. Deal. Heto, sagot ni Sebastian nang walang pag-aalinlangan. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, isang napakalaking bunten ng mga soul crystal ang lumabas mula sa kanyang storage space ring. Lumaki ang mga mata ni Feilin sa gulat, bumuka ang kanyang bibig habang nakatitig siya sa bunten ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Halos hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Kabanata 954. Si Feilin ay labis na naguluhan, humiling siya ng 50,000 soul crystals para lang pahirapan si Sebastian. Sa wakas, ang 50,000 soul crystals ay isang malaking kayamanan. Kahit na sa lahat ng kanyang pagsisikap sa mga nakaraang araw, nakalikom lamang siya ng kaunti pang higit sa 30,000. Alam niyang mas makapangyarihan si Sebastian kaysa sa kanya, kaya hindi imposible para sa kanya na makalakam ng 50,000 soul crystals, pero ibigay ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Ipinapahiwatig nito ang isa sa 2 bagay o nagkaroon siya ng labis na dami ng mga soul crystal o hindi niya nauunawaan ang kanilang halaga. Gayunpaman, isinasaalang-alang na nakita niyang pinapino ni Sebastian ang mga soul crystal kanina, malamang na hindi niya hindi nauunawaan ang halaga nito. Ibig sabihin nito ay isang bagay lamang. Mayroon siyang napakaraming soul crystals. Bakit ka nakatayo dyan? Kunin mo na, paalala ni Sebastian sa kanya. Ha? Napabalikwa si Feilin mula sa kanyang pagkamangha at nagmadaling ilagay ang mga soul crystal sa kanyang storage space ring. Dahil hindi kasing advanced ng kay Sebastian ang kanyang pagsasanay, sapat na ang ganitong dami ng mga soul crystal upang mapataas ang kanyang kakayahan sa kaluluwa ng ilang beses. Bakit ka sobrang determinado na maabot ang dulo ng ikatlong antas? Tanong ni Feilin habang napukaw ang kanyang kuryusidad. Naniniwala akong may magandang pagkakataon doon. Tara na, sagot ni Sebastian. Sama-sama, nilapitan nila ang pasukan ng Chimes Tower. Ipinatong ni Sebastian ang kanyang kamay kay Feilin. Walang pag-aalinlangan, inilagay ni Feilin ang kanyang maliit na kamay sa kanya. Sa wakas, nakapagbahagi na sila ng 3 malapit na karanasan. Ang antas ng pisikal na contact na ito ay hindi na mahalaga sa kanya ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay, at sabay silang pumasok sa Chimes Tower. Silang pumasok. Sa sandaling pumasok sila,
Isang napakalakas na puwersa ang sumalubong sa kanila, sinisikap silang paghiwalayin. Ang kapangyarihan ay napakalaki, higit pa sa inaasahan ni Sebastian. Kahit na mentally prepared siya para dito, muntik na siyang mawalan ng hawak. Sa isang desperadong pagsisikap, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas, hinayla si Feilin palapit at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Ang nakakatakot na puwersa ay nagpatuloy, walang tigil na sinusubukang paghiwalayin silang dalawa. Ang ekspresyon ni Feilin ay nagbago sa sakit, na parang ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagkapunit sa ilalim ng labis na presyon. Nakita siyang nasa matinding pagdurusa, si Sebastian ay nakaramdam ng simpatiya. Bago pa man niya siya pakawalan, biglang nawala ang mapang-api na puwersa. Sa susunod na sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nailipat sa isang hindi pamilyar na lugar. Nagawa natin. Sigaw ni Sebastian na puno ng kasiyahan. Sa simula, ipinagpalagay lamang niya na maaaring gumana ang planong ito. Sa kanyang gulat, talagang nagtagumpay ito. Nasa loob na tayo. Pwede mo na akong bitawan. Pang-asar na sabi ni Feilin. Noong mga panahong iyon lang napagtanto ni Sebastian na mahigpit pa rin niyang hawak ang dalaga. Nahihiya siya rito, kaya agad niyang binitiwan ang kanyang pagkakahawak. Halos sabay na lumitaw ang dalawang combat pixie, naglunsad ng mabilis na pag-atake patungo sa kanila. Feilin ay malapit nang tumugon nang gumawa si Sebastian ng isang banayad na galaw gamit ang kanyang kamay. Isang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang sumabog, at sa isang malakas na boom, parehong nawasak ang dalawang combat pixie ng agad. Higupin mo agad yung enerhiya. Utos ni Feilin, nag-aalala sa naglalaho na enerhiya. Nakaabot ako sa isang hadlang. Hindi ko na kayang tumanggap ng karagdagang enerhiya, mahinahong ipinaliwanag ni Sebastian. Agad na naintindihan ni Feilin. Naabot na ni Sebastian ang rurok ng realm ng mga demigod. Ang ganitong limitasyon ay nangangahulugang hindi na kayang tumanggap ng karagdagang enerhiya ng kanyang katawan. Dahil doon, hindi nag-atubili si Feilin. Mabilis niyang sinimulang sumipsip ng enerhiya, habang iniiwan ang mga kristal ng kaluluwa na hindi nagagalaw para kolektahin ni Sebastian. Habang sila'y sumusulong sa espasyo, patuloy na lumalabas ang mga combat pixies ng paminsan-minsan, minsan 7 o 8 sa isang pagkakataon. Gayunpaman, ang mga combat pixie na ito ay walang tunay na banta sa kanilang dalawa. Madaling hinarap ni Feilin ang karamihan sa mga labanan, habang si Sebastian ay nanood mula sa gilid. Sinasadya niyang hindi makialam ng madalas, binibigyan si Feilin ng pagkakataong makakuha ng mas maraming soul crystals. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mahigit 100,000 soul crystals si Sebastian sa kanyang pag-aari. Kabanata 955. Bukod pa rito, ang pangunahing layunin ni Sebastian ay makuha ang kontrol ng Chimes Tower. Kapag nangyari iyon, hindi na magiging alalahanin ang mga soul crystal. Agad na umabot ang dalawa sa ikatlong palapag. Natuklasan ni Feilin na hindi na niya kayang agad-agad talunin ang mga 3-star combat pixies. Sa puntong iyon, pumasok si Sebastian sa isang simpleng pag-ugoy ng kanyang kamay, lumabas ang hindi nakikitang enerhiya ng espada. Ang hangin ay napuno ng patuloy na tunog ng malalakas na pagsabog habang sunod-sunod na nawasak ang ilang mga combat pixie. Lumaki ang mga mata ni Feilin sa pagkamangha, labis na nagulat sa kanyang nasasaksihan. Ang bilis ng pag-aalis ni Sebastian ng maraming 3-star combat pixies gamit ang isang simpleng galaw ay talagang nakakatakot. Si Sebastian ay nangolekta lamang ng mga kristal ng kaluluwa, iniiwan ang enerhiya para kay Feilin na sumipsip at pinuhin. Nagpatuloy sila sa pag-usad, umabot ng mahigit 300 talampakan, at hindi nagtagal ay nakatagpo ng mga combat pixies na may 4 na bituin. Sa kabila ng pagtaas ng hirap, nagawa pa ring talunin ni Sebastian ang mga ito agad-agad. Matapos ang ilang araw ng masusing pagsasanay, umabot na sa bagong antas ang kanyang mga teknik sa labanan. Ngayon ay kayanan niyang agad matukoy ang mga kahinaan ng mga combat pixies, mahulaan ang kanilang mga galaw, at isagawa ang mga ito ng may katumpakan sa isang kisap mata. Naiwan si Feilin na walang masabi. 7 4-star na combat pixies ang naalis ni Sebastian sa isang iglap. Ganoon niya nalaman na ang kanyang kapangyarihan ay talagang nakakatakot.
Kung siya ang nakipaglaban sa kanila, kaya niyang pamahalaan, pero pagkatapos lamang ng isang mahigpit na laban, siniguro nilang magpatuloy. Matapos umusad ng mahigit 900 talampakan, sa wakas ay nakatagpo sila ng mga 5-star combat pixies. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Sebastian at inilabas ang kanyang espada. Mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada, ang kanyang tingin ay tumalas sa pokus at determinasyon. Mabilis siyang kumilos, lumusot siya sa mga 5-star combat pixies habang bawat swing ng kanyang espada ay tumataga sa kanila ng may matinding katumpakan. Nagbigay ng suporta si Feilin mula sa gilid, nakipaglaban sa isang 5-bit ang combat pixie ng buong lakas. Ang determinasyon ay kumikislap mula sa kanyang magandang mukha habang siya'y nakikipaglaban. Habang mas lumalalim sila, patuloy na dumadami ang bilang ng mga combat pixie. Si Sebastian ay walang tigil na nakipaglaban, na kayang hawakan ang hanggang 18 5-bit ang combat pixies ng sabay-sabay. Gayunpaman, kahit nasa kanyang kasanayan, hindi niya maiiwasan ang pagkakaroon ng ilang mga pinsala. Halos hindi makapanindigan ni Feilin laban sa isang 5-star combat pixie. Kung haharapin niya ang dalawa, maaari lamang siyang makipaglaban upang mapigilan sila. Bawat hakbang, unti-unti silang lumalapit sa kanilang layunin. Gayunpaman, habang mas malalim sila pumasok, mas dumadami ang kawan ng mga combat pixie. Nang umabot sila ng mga 1,400 talampakan, isang alon ng mga combat pixies ang sumugod sa kanila. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Sebastian ang kanyang sarili na napapaligiran ng 19 na combat pixies, habang si Feilin ay nagsusumikap na abalahin ang dalawa sa kanila. Sa tulong ni Feilin, nakaramdam si Sebastian ng panibagong tiwala sa sarili. Habang nagtutulungan sila, pinangalagaan nila ang isa't isa at sa huli ay natalo nila ang lahat ng 19 na combat pixies. Habang sila'y umuusad pa, sa wakas ay nakita nila kung ano ang nasa unahan. Tama nga ang hinala ni Sebastian. May isang kalansay na bangkay sa dulo ng daan, na may maliit na kahon sa tabi nito. Bilang karagdagan sa kahon, napansin nila ang isang singsing na imbakan sa daliri ng bungo. Nagpalitan ng mabilis na sulyap sina Sebastian at Feilin. Walang pag-aalinlangan, agad silang bumilis patungo sa kalansay. Pero bago pa nila maabot ito, mga alon ng 5-bit ang combat pixies ang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Eksaktong 20, gaya ng hinulaan ni Sebastian. Nanindigan si Feilin, tumangging umatras. Pinakawalan niya ang kanyang buong lakas, maingat na pinanatili ang 2 sa 5-bit ang combat pixies na abala upang maalis ang ilan sa pasanin mula kay Sebastian. Sa pagkuha ng pagkakataon, hinampos ni Sebastian ang kanyang espada nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga pag-atake ay kasing tindi ng isang malakas na bagyo. Sa napakabilis at tumpak na paraan, pinabagsak niya ang 18 5-bit ang combat pixies isa-isa. Pagkatapos na ang karamihan sa mga combat pixies ay naasikaso na, umiikot si Sebastian at nagmadaling lumapit sa tabi ni Feilin. Sa isang malakas na puwersa, sumali siya sa laban at mabilis na pinatay ang huling 2 5-bit ang combat pixies. Ang dalawa sa kanila ay huminga ng malalim, nagpalitan ng ngiti ng ginhawa bago naglakad patungo sa kalansay. Ang kalansay na ito ay tiyak na pag-aari ng walang kapantay na henyo ng swordati. Hindi ko kailanman naisip na dito siya magtatapos, wika ni Feilin, puno ng paghanga ang tono. Lumakad si Sebastian at kinuha ang maliit na kahon. Nang gawin niya iyon, biglang gumalaw ang kalansay. Kabanata 956. Nabigla si Sebastian, at instinctively siyang umatras. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang balangkas ay simpleng gumalaw lamang dahil sa panginginig. Wala itong iba kundi isang maling alarma. Kinuha ni Eva ang kahon at sinuri ito. Napansin na ito ay selyado ng isang antas 4 na mahikal na selyo. Gayunpaman, hindi ito naging tunay na hamon para sa kanya. Hindi nagtagal ay nakaisip siya ng solusyon. Ginamit niya ang sarili niyang dugo kasama ng isang espesyal na guhit ng pormasayon. Habang inilalapat niya ang pamamaraan, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kahon, at nawala ang mahiwagang selyo. Sa katotohanan, kahit na walang kanyang dugo, ang kanyang kahusayan sa mga pormasayon ay magbibigay daan sa kanya na mabasag ang selyo.
Kailangan lang talagang mas maraming oras. Ang kanyang dugo, na pinagsama ang aktibo at pasibong enerhiya, ay nagtataglay ng natatanging katangian na nagpapadali sa paglusaw ng mga mahikal na selyo. Bukod pa riyan, ang kanyang dugo ay nagkaroon din ng kahangahangang epekto sa paglikha ng mga pil at paggawa ng mga sandata. Kahit isang patak lamang nito ay maaaring lubos na mapabuti ang kalidad ng panghuling produkto. Ang kakayahang ito ay isang hindi sinasadyang natuklasan, isa na hindi alam kahit kay Lazarus. Nang binuksan ni Sebastian ang kahon, nakakita siya ng isang opal na nakahiga sa loob. Isang opal slip ito. Sigaw ni Feline, halatang nagulat. Ano ang opal slip? Tanong ni Sebastian. Ipinaliwanag ni Feline, ang opal slip ay isang medium na ginagamit upang mag-imbak ng mahalagang impormasyon. Karaniwan itong ginagamit upang i-record ang mga teknik sa cultivation o espesyal na kasanayan. Dahil napakabihira ng mga opal slips, ang anumang nakaimbak sa loob nito ay karaniwang pambihira. Maaari mong gamitin ang espiritual na pakiramdam upang ma-access ang impormasyon sa loob. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, sa wakas ay naintindihan ni Sebastian. Parang isang USB drive ito, bagaman mas advanced ang opal slip dahil ang mga nilalaman nito ay maaaring ma-access gamit lamang ang espiritual na pandama. Walang pag-aalinlangan, iniunat ni Sebastian ang kanyang espiritual na pandama sa opal na piraso. Habang ginawa niya iyon, ang piraso ay naglabas ng mahina at liwanag, at isang napakalaking alon ng impormasyon ang bumuhos sa kanyang isipan. Naramdaman ni Sebastian ang matinding presyon sa kanyang ulo habang ang napakalaking alon ng impormasyon ay bumuhos sa kanyang isipan. Pagkatapos ng ilang sandali, hamupa ang pakiramdam, na nag-iwan ng mas malinaw na isipan. Pumikit siya upang balikan ang mga nilalaman na ngayoy nakaukit na sa kanyang alaala. Sa kanyang gulat, ang opal slip ay walang anumang supremo na manual ng cultivation o kasanayan sa labanan. Sa halip, naglalaman ito ng batas ng lakas. Si Sebastian ay labis na naguluhan. Ang batas ng lakas ang pinakamakapangyarihan at pinakamahirap maabot sa 3,000 dakilang daan, at ito ang nangunguna sa kanila. Ayon sa alamat, ang dakilang Perseus, ang pangunahing nilalang na lumikha ng langit at lupa, ay master na master ang batas na ito. Ang kanyang walang hangang lakas ay sinasabing walang kapantay, kayang wasakin ang kahit ano. Siya ay nagtataglay ng isang hindi maunawaan na kapangyarihan na nagdudulot ng paghanga at takot. Si Feline, na tahimik na nagmamasid sa ekspresyon ni Sebastian, ay napansin ang kanyang pagkamangha. Agad niyang napagtanto na ang opal slip ay naglalaman ng isang bagay na pambihira. Bagaman siya'y nagtataka, nag-atubili siyang magtanong. Sa wakas, kay Sebastian ang natuklasan. Habang tinulungan niya siya na makarating dito, natanggap na niya ang kanyang bayad, kaya nahihiya siyang humingi pa ng dagdag. Napansin ang kanyang pag-aalinlangan, ngumiti si Sebastian at iniabot sa kanya ang opal slip. Salamat! Sigaw ni Feline nang may pasasalamat habang ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan. Masigasig niyang ikinonekta ang kanyang espiritual na pakiramdam sa opal slip, at ilang sandali lamang, siya'y humanga. Ito ang law of force ang pinakamakapangyarihan sa 3,000 dakilang daan. Nanginginig sa gulat ang boses ni Feline. Totoo. Akala ko alamat lang ito, pero totoo pala. Tumingin si Sebastian sa kanya ng seryoso at nagbabala, itago mo ang kaalamang ito sa sarili mo. Huwag mong sasabihin sa kahit sino. Kung kumalat ito, magdudulot ito ng kapahamakan sa ating dalawa. Tumanggo si Feline ng may kabigatan. Malinaw na naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niya na ang batas ng lakas ay walang katumbas na halaga na lampas sa imahinasyon. Kung malaman ito ng iba, kahit ang pinakamakapangyarihang mga nilalang ay walang hihinto upang agawin ito, na magdudulot ng kaguluhan at pagdanak ng dugo sa buong mundo. Matapos tingnan ng huli ang opal slip, ibinalik ito ni Feline kay Sebastian. Pagkatapos ay maingat niyang itinago ito na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos, iniikot ni Sebastian ang kanyang tingin sa buto na nakahiga sa tabi nila, at nakaramdam siya ng malalim na paggalang para sa sinaunang tagapag-ani na nahulog dito. Ito ay dati isang walang kapantay na henyo, isang tao na kayang maunawaan ang pinakamakapangyarihang batas sa kalikasan. At gayunpaman,
kahit na ang ganitong tao ay nagwakas ang kanyang buhay sa lugar na ito. Kabanata 757. Ang dating walang kap-oras na henyo ng Swordati ay hindi lamang nagmay-ari ng isang pambihirang kayamanan tulad ng Chimes Tower, kundi nakuha rin niya ang Law of Force. Ito ay isang tagumpay na hindi matatawaran. Gayunpaman, ang kanyang pagbagsak ay nasa kanyang labis na tiwala sa sarili. Walang ingat niyang sinubukan na paunlarin ang ika-4 na yugto ng The Eternal Rebirth Codex, na sa huli ay nagdala sa kanyang pagbagsak. Sa ilalim ng kanyang kontrol ang parehong Law of Force at Chimes Tower, maaari siyang maging isang walang kapantay na makapangyarihan sa pamamagitan lamang ng pagtuon sa pag-unawa kahit sa mga batayang kaalaman ng batas. Pero hindi lang ang kanyang kaiabangan ang problema, sobrang sakam din siya. Ang batas ng lakas ay isang teknik sa pagpapabuti ng katawan, ngunit ang tao ay naghangad na masterin ang parehong espiritual at martial na paglinang ng sabay-sabay. Hindi. Umabot pa ito sa higit pa roon, dahil pinahintulutan ng mga combat pixies ng Chimes Tower na paunlarin ang kakayahan ng kaluluwa, pinagsikapan niyang perpektuhin ang tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu. Ang kanyang kasakiman ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Maingat na inalis ni Sebastian ang singsing ng imbakan mula sa buto ng daliri ng bungo. Dahil matagal nang namatay ang may-ari, ang espiritual na marka sa singsing ay nawala na. Matapos gumawa ng maliit na hiwa, iniwan ni Sebastian na tumulo ang kanyang dugo sa singsing upang ipakita ang pagmamay-ari. Pagka-estabilisar ng ugnayan, masigasig niyang sinuri ang nilalaman ng singsing. Ang singsing ng imbakan ay napakalaki, naglalaman ng humigit kumulang 500 kubikometro ng espasyo. Ang nasa loob ay isang napakalaking kayamanan ng mga yaman. Ang unang bagay na pumukaw sa atensyon ni Sebastian ay ang mga tambak ng espiritual na mga bato, na tinatayang mahigit 300,000. Sa kabila ng mga espiritual na bato, ang singsing ay naglalaman ng maraming bote na puno ng iba't ibang eliksir. Mayroon ding ilang mga kahon na may iba't ibang hugis, bawat isa ay naglalaman ng mga bihirang halamang. Espiritual. Ang mga halamang gamot na pinakamababa ang grado ay nasa 3 grado, habang ang pinakakahanga-hanga sa kanila ay isang maliwanag na berdeng halamang gamot, na kumikilos na may napakalaking enerhiya. Bagaman hindi agad matukoy ni Sebastian ang ranggo nito, tinaya niya na ito ay hindi bababa sa 5 baitang. Ang karagdagang pagsusuri ay nagpakita ng ilang mga libro tungkol sa mga pormasayon at alchemical formulas, kasama na ang mga plano para sa paggawa ng mga armas. Bukod dito, naglalaman ang singsing ng isang manual ng pagsasaka at isang scroll ng kasanayan sa laban. Kabilang sa mga artifact, natagpuan ni Sebastian ang isang pang-ibaba na antas na espiritual na artifact na mahabang taybak, isang pang-ibaba na antas na espiritual na artifact na baluti, at isang pang-ibaba na antas na espiritual na artifact na palayok ng alkaymaya. Ang presyo ng mga espiritual na artepakto ay labis na mataas. Ang isang asterisk supremo na artepakto ay karaniwang nagkakahalaga ng ilang daang espiritual na bato, na ang pinakamahal ay umaabot ng higit sa 1,000. Gayunpaman, ang isang espiritual na artifact ay nagsisimula sa 20,000 espiritual na bato at madaling umabot sa 70,000 espiritual na bato. Ang isang battle robe na espiritual na artifact ay mas mahal pa, na may panimulang presyo na 50,000 espiritual na bato, at ang mas mataas na kalidad na mga ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000 espiritual na bato. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang palayok ng alchemy. Ang isang alchemy pot na espiritual na artifact ay may batayang presyo na 100,000 espiritual na bato, habang ang mas magagandang modelo ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 300,000 espiritual na bato. Bukod dito, naglalaman ang singsing ng iba't ibang materyales para sa paggawa ng armas, kasama na ang ilang mga pangunahing mahika at ilang hindi pa natatapos na produkto. Lalo pang naging tiyak si Sebastian sa kanyang naunang palagay ang dating walang kap-oras na henyo ng Swordati ay talagang naging masyadong mayabang at sakam. Hindi lamang siya nagpakasipag sa paglinang sa tatlong landas ng asensya, enerhiya, at espiritu, kundi naghangad din siya ng kasanayan sa paglikha ng mga gamot, paggawa ng mga sandata, at paglikha ng mga anyo. Ang lalaki ay malinaw na kumakagat ng higit pa sa kaya niyang nguyain. Siyempre, si Sebastian ay kumuha ng marami sa mga parehong gawain.
Ang pangunahing pagkakaiba, gayunpaman, ay kayang-kaya ni Sebastian ang mga ito. Ang kanyang likas na talento sa paglikha ng mga gamot, paggawa ng mga sandata, at pagbuo ng mga porma sayon ay hindi mapapasinungalingan. Bukod pa rito, hindi niya pinili ang mga kasanayang ito. Mga ito. Ang henyo ng Swordati ay maaaring nagtataglay ng pambihirang potensyal sa pagsasanay, ngunit hindi siya nagkaroon ng kapalaran tulad ni Sebastian. Nakuha niya ang maalamat na The Eternal Rebirth Codex ngunit kulang siya sa unang 3 yugto. Ang kanyang talento sa paggawa ng mga armas at pag-refine ng mga gamot ay mediocre sa pinakamainam, bagaman ang kanyang mga kasanayan sa pagbuo ng mga formation ay kahanga-hanga, na nagbigay sa kanya ng ranggo bilang isang level 4 formation master. Habang sinusuri ni Sebastian ang nilalaman ng storage space ring, pinag-aaralan ni Feilin ang isang formation platform na hindi kalayuan. Ang plataporma ay natatakpan ng masalimuot na mga diagram ng porma sayon, siksik at komplikado. Anong tinitingnan mo? Tanong ni Sebastian habang naglalakad papalapit. Itinuro ni Feilin ang plataporma at sinabi, dapat ito ang sentro ng Chimes Tower. Kung makokontrol natin ito, dapat nating makontrol ang buong Chimes Tower. Sinuri ni Sebastian ang mga guhit ng porma sayon at agad siyang nahabag sa kanilang pagiging komplikado. Ang mga diagram ay masalimuot, umaabot sa 10,000. Ipinapahiwatig nito na ang Chimes Tower ay, sa pinakamababa, isang mataas na antas na espiritual na artepakto. Kabanata 958. Dahil sa komplikasyon ng mga guhit ng porma sayon, pinag-aralan ni Sebastian ang mga ito ng matagal ngunit hindi pa rin niya ito naintindihan. Ang Chimes Tower ay isang mahiwagang artifact. Maaari mong subukan ang blood binding, mungkahi ni Feilin. Nakita ni Sebastian na makatwiran ang kanyang payo. Kinagat niya ang kanyang daliri at pinabayaan ang isang patak ng dugo na mahulog sa plataporma ng porma sayon. Ang plataporma ay agad na tumugon, naglalabas ng mahinang liwanag. Habang dama-dami ang dugong tumutulong dito, lalong lumakas ang liwanag nito. Sa sandaling iyon, nagkaroon si Sebastian ng kakaibang koneksyon sa Chimes Tower. Sa isang kaisip lamang, lumitaw sa kanyang isipan ang buong panloob na estruktura ng tore. Ang Chimes Tower ay nahati sa 10 sona, kaya't maaari lamang itong tumanggap ng 10 tao sa pinakamarami sa anumang oras. Ipinaliwanag din ito kung bakit pinapayagan lamang ng Swordati ang 10 pinakamahusay na disipulo na makapasok bawat taon. Ang artifact ay talagang hindi kayang tumanggap ng mas maraming tao. Gayunpaman, ngayon na nakuha na ni Sebastian ang kontrol sa tore, napagtanto niya na ang mga hiwalay na espasyo ay maaaring pagsamahin. Maaari pa niyang payagan ang mas maraming tao sa loob kung kinakailangan. Natuklasan din niya ang mekanismo sa likod ng paglikha ng mga combat pixies. Ang Chimes Tower, bilang isang natatanging mahiwagang artepakto, ay autonomong sumisipsip ng mundong enerhiya at ginagawang espiritual na kapangyarihan at mental na enerhiya. Ang mga combat pixies ay mga pinagsamang anyo ng dalawang enerhiyang ito. Ang dahilan kung bakit inatake ng mga combat pixies ang mga mananalakay ay dahil sa impluwensya ng espiritu ng artifact. Tulad ng karamihan sa mga espiritual na artepakto, ang Chimes Tower ay may espiritu na may limitadong talino, na gumagabay sa mga kilos ng mga combat pixies. Habang pinagmamasdan ni Sebastian ang mga panloob na espasyo, napansin niya si Alfie sa loob ng pangalawang patong. Isang tusong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang ibinibigay niya ang kanyang unang utos sa espiritu ng artepakto. Sa mga sandaling iyon, si Alfie ay nakikipaglaban sa ilang 2 star na combat pixies. Ang kanyang kakayahang makipaglaban sa iba't ibang ranggo ay halos hindi naging hamon para sa kanya ang mga pixie na ito, at natalo niya ang mga ito sa loob ng wala pang 1 minuto. Sa mayabang na ngiti, nagpatuloy si Alfie sa pag-usad. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang hakbang, nagsimulang lumitaw ang mga combat pixie mula sa lahat ng direksyon. Noong una, si Alfie ay walang pakialam, tinitingnan sila bilang wala ng iba kundi mga karanasan na dapat kolektahin. Nang siya'y maghanda ng umatake, napagtanto niya na may mali. Ang bilang ng mga combat pixies ay higit na mas marami kaysa inaasahan. Sa loob ng ilang sandali,
Umabot na sa higit 20 ang kanilang bilang, at patuloy pang dumarami sa isang walang katapusang daloy. Nagtigilan si Alfie sandali, pagkatapos ay nanlumo sa takot at tumakbo sa kabaligtaran ng direksyon. Pagkaalis niya, naglunsad ng isang mabangis na pag-atake ang mga combat pixies. Mabilis niyang inalog ang kanyang espada, ngunit sobrang dami nila. Ang kanyang takot na sigaw ay umabot sa mga dingding habang ang kanyang mukha ay nagbago ng anyo, at ang kanyang mga mata ay lumaki na parang mga platito, na parang paputok anumang sandali. Ang buong katawan niya ay nanginginig at umiikot ng walang kontrol habang sinisikap niyang iwasan ang walang tigil na pag-ulan ng enerhiya ng espada na bumabagsak sa kanya. Bawat alon ng enerhiya ay nagdala ng matinding sakit na sumasikal sa kanyang mga buto, at dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat, binabasa ang kanyang mga damit ng maliwanag na pula. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kawalang pag-asa at takot. Bagaman ang kanyang bibig ay bamuka ng kasing lawak ng makakaya nito, walang tunog na lumabas. Mga mababang, guttural na hikbi lamang, na parang ang mga sigaw ay nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lahat ng lakas, parang tinanggalan ng mga buto, halos hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ngunit, siya'y desperadong nakipaglaban upang makatakas sa pagdurusa. Ang enerhiya ng espada ay pumasok sa kanya na parang malamig at walang awan na mga talam, na nag-iwan ng mga sugat na may iba't ibang lalim sa buong katawan niya. Dumadaloy ang dugo na parang fountain, sumasabog sa paligid ng hindi mapigilan. Ang kanyang damit ay napunit sa mga piraso, humahampas-hampas sa hangin ng walang magawa. Sa gitna ng kaguluhan, kahit ang daliri na may suot na singsing para sa imbakan ng espasyo ay naputol, at ang singsing ay nahulog sa lupa. Mas masahol pa, ang enerhiya ng espada ay nakatuon sa kanyang pinakamahina na bahagi. Ramdam ni Alfie ang malamig at mapanirang enerhiya na papalapit, nangangakong magdudulot ng ganap na pagkawasak. Ang kanyang mukha ay naging napakaputla, at malamig na pawis ay dumadaloy na parang nabasag na dam. Sa wakas, sa isang sigaw ng pagdurusa na sumisindek sa kaluluwa, ang kanyang pinakamahalagang bahagi ay walang awa na pinutol ng enerhiya ng espada. Ang kanyang katawan ay nagke-convulse ng marahas bago bumagsak sa lupa, nagwawala sa matinding sakit. Parang tapos na ang kanilang gawain, unti-unting naglaho sa hangin ang mga combat pixies. Si Alfie, ngayon ay hubad at nahihiya, ay nagmadaling gumapang palabas ng Chimes Tower. Sa kanyang magulong pagtakas, tumakbo siya diretso kay George at Layla, na nagpapahinga sa labas. Kabanata 959. Si George ay natigilan sa takot sa tanawin sa harap niya. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng malaki, sapat na upang magkasya ang isang buong itlog. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang paniniwala at lubos na pagkalito habang siya ay nahihirapang maunawaan ang kanyang nakikita. Si Layla, sa kabilang banda, ay naglabas ng matinis na sigaw habang mahigpit na tinatakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nag-iba sa halo ng kahihiyan at pagkasuklam, at ang kanyang katawan ay kusang umatras. Nahulog pa siya pabalik na parang sinusubukang tumakas mula sa nakakatakot na tanawin. Matagal na sandali bago nakabawi si George mula sa kanyang pagkabigla. Sa isang naguguluhang takot, inihagis niya ang isang piraso ng damit kay Alfie, at ang kanyang ekspresyon ay pansamantalang nagpakita ng matinding paghamak. Ano? Anong nangyari sa'yo? Yutol ni George. Alfie ay nakaramdam ng alon ng di makapaniwalang kahihiyan na bumuhos sa kanya. Ang kanyang pagkalalaki ay pinutol, na nag-iwan sa kanya na hindi mas mabuti kaysa isang eunuch. Ang gusto lang niya ay mawala sa lupa at hindi na muling makita. Nakatukod ang kanyang ulo at nakasara ang mga labi, nakatayo siya roon, tahimik. Siya ay nalulumbay sa takot at kawalang pag-asa, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Si Layla ay kalaunan ay nakabawi at lumapit kay Alfie. Lamusong ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pagkamangha habang nakatitig siya sa madugong kalat kung saan dati naroon ang kanyang pagkalalaki. Gulat at hindi makapaniwala ang bumalot sa kanyang mga mata. Alfie, paano nangyari ito sa'yo? Ang boses ni Layla ay halo ng galit at pagkamangha. Sa kanyang isipan, si Alfie ay wala ng halaga, isang taong sira na at hindi na maayos. Si Alfie, na puno ng kahihiyan, ay nagmurmur ng mapait,
Hindi ko alam. Biglang dumami ang mga combat pixie, 100 sila. Para bang may nagko-control sa kanila. Sa mga sandaling iyon, sa ikatlong palapag ng Chimes Tower, hindi na mapigilan ni Sebastian ang kanyang pagtawa. Ipinagpag niya ang kanyang ulo at malakas na tumawa. Anong nakakatawa? Tanong ni Feline, naguguluhan sa kanyang biglang pagsabog. Ngumiti si Sebastian at sinabi, yung salarin na si Alfie, pinagtawanan ka, di ba? Kakatapos ko lang maghiganti para sayo. Isang saglit na pag-unawa ang lumitaw sa mukha ni Feline, at nagtanong siya ng maingat, hindi mo siya pinatay, di ba? Hindi. Hindi pa, sagot ni Sebastian, habang nakangiti pa rin. Sinigurado ko lang na hindi na siya magiging lalaki muli. Karapat-dapat lang sa kanya yon. Labis na nasiyahan si Feline. Hinampos ni Sebastian ang kanyang kamay, at lahat ng mga combat pixies sa loob ng Chimes Tower ay nawala. Sa isang iglap, isang alon ng enerhiya ang nagtipon sa kanyang harapan, nag-condense sa mga kristal ng kaluluwa sa ilalim ng nagulat na titig ni Feline. Bawat isa sa mga kristal ng kaluluwa na ito ay kasing laki ng isang football, puno ng purong enerhiya. Isa sa kanila ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 karaniwang soul crystal. Ang mga kristal ng kaluluwa ay patuloy na bumubuo, isa-isa, mabilis na nag-iipon sa isang maliit na bundok. Nasa hindi bababa sa 500 sila, nakatumbas ng mahigit kalahating milyong ordinaryong soul crystals. Ayon sa mga kalkulasyon ni Sebastian, ang Chimes Tower ay maaaring makagawa ng halos 1,000,000 soul crystals taon-taon. Gayunpaman, dahil marami na ang nakolekta ng iba sa panahong ito na lamang ang natira. Pwede mong kunin ang kalahati nito, sabi ni Sebastian ng may kabutihan habang itinuturo ang tambak ng mga soul crystal. Ngayon na nasa kanya na ang Chimes Tower, alam niyang hindi siya magkukulang sa mga soul crystal sa hinaharap. Si Feline ay naging malaking tulong sa kanya, at dahil sa kanilang natatanging koneksyon, nararapat lamang na hindi siya maging kuripot. Kung ganon, hindi na ako magdadalawang isip, masayang sagot ni Feline habang inilalagay ang kalahati ng mga soul crystal sa kanyang storage space ring. Tara na. Panahon na para umalis, iniunat ni Sebastian ang kanyang katawan, nararamdaman ang kasariwaan at lubos na kasiyahan. Ang paglalakbay na ito sa ipinagbabawal na lupa ay labis na lumampas sa kanyang mga inaasahan. Hindi lamang niya nakuha ang ika-4 na antas ng Eternal Rebirth Codex, kundi nakuha rin niya ang napakahalagang kayamanan na Chimes Tower. Plano mo bang dalhin ang Chimes Tower kasama mo? Tanong ni Feline nang may pag-usisa. Kabanata 960. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo. Kung biglang mawala ang Chimes Tower, tiyak na sisiyasatin ito ng mabuti ng mga nakatataas sa Swordati. Babalik ako sa ibang pagkakataon para kunin ito. Pero ang bundok na ito ay may mga hadlang at mahika. Kapag umalis tayo, hindi madali makabalik, paalala ni Feline sa kanya. Level 4 barrier at magical seal lang yan. Wala nang makakapidyo sa akin, sabi ni Sebastian nang may kumpiyansa. Nabigla si Feline. Hindi niya inaasahan na basta-basta lang naaalisin ni Sebastian ang isang level 4 na hadlang at selyo. Upang makagawa ng ganitong pahayag, alinman ay nagbabalat kayo siya o siya ay isang napakahusay na formation mage na hindi bababa sa level 4. Ang mga mage ng porma sayon na kasing taas ng antas na iyon ay labis na iginagalang. Maging ang mga pamilyang nasa unang antas ay magsasagawa ng malaking pagsisikap para makuha sila. Bukod dito, ang pag-abot sa edad ng porma sayon ay nangangailangan ng dekadang walang humpay na dedikasyon, at karamihan ay umabot lamang sa antas na iyon sa kanilang katandaan. Ngunit, mukhang napakabata ni Sebastian. Kung sino man ang nagsabi ng ginawa ni Sebastian, akala ni Feline ay nagmamayabang lang sila. Pero mula sa kanya, naniwala siya rito. Bagaman maikli lamang ang kanyang panahon kasama si Sebastian, nasaksihan niya ng personal kung gaano siya kahanga-hanga. Tumangala si Feline sa kanya, hindi napigilan ang kanyang pagkamausisa. Ilang taon ka na? Tanong niya. Malapit na akong mag-60, sagot ni Sebastian na may ngiti. Sa totoo lang, hindi naman siya talagang nagsisinungaling. Ano? Napahagulgol si Feline sa gulat, kahit na inaasahan na niya ito. Anong nangyayari? Tanong ni Sebastian, naguguluhan.
Halos kasing edad ka ng tatay ko, sabi ni Feilin, habang pinoproseso pa rin ang revelation. Ano naman? Sabi ni Sebastian na may ngiti. Tingnan mo ako. Ang gwapo at kaakit-akit ko. Hindi naman ako mukhang matanda, di ba? Pumihit ng mata si Feilin. Sa simula, akala niya ay kahanga-hanga si Sebastian, ngunit nang malaman niyang kasing edad ito ng kanyang ama, nagbago ang kanyang isip. Ang kanyang talento ay hindi na mukhang kasing kahanga-hanga. Naramdaman niyang tiwala siya na kung bibigyan siya ng 10 taon pa, madali niyang maaabot, o kahit malalampasan pa, ang kanyang kasalukuyang antas. Gayunpaman, hinangaan pa rin niya ang kanyang galing sa laban sa kanilang pinagsamang yugto ng pagsasanay. Sige. Tara na, sabi ni Sebastian. Tumango si Feilin, at lumabas silang dalawa sa Chimes Tower, isa-isa. Sa labas, nagtipon-tipon na ang iba, naguguluhan sa bigla ang pagkawala ng mga combat pixies. Lahat ay napapalibutan si Alfie, binabato siya ng mga tanong. Wala sa kanila ang makaintindi kung bakit biglang kumilos ng kakaiba ang Chimes Tower. Habang karamihan sa grupo ay nawalan lamang ng pagkakataong makakuha ng ilang pang soul crystals, mas malala ang sitwasyon ni Alfie. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Nawawalan siya ng daliri, at sa pinakamasakit na bahagi, nawalan siya ng kanyang pagkalalaki. Lumapit si Sebastian kay Alfie, hindi mapigilan ang pagtawa habang tinitingnan ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Tanong niya na may ngiti sa kanyang mukha. Nagbigay si Alfie ng galit na sulyap kay Sebastian, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Gayunpaman, hindi siya nagduda kay Sebastian. Pagkatapos ng lahat, ang Chimes Tower ay dapat na isang walang may-ari na artifact, isa na kahit ang mga nakatatandang miyembro ng sekta ay hindi makontrol. Nagpatuloy si Sebastian na may mapanlikhang kislap sa kanyang mata. Nang lumabas ako kanina, nakita ko ang isang piraso ng karne sa lupa. Mukhang kain na hinala. Well, alam mo na. Hindi naman yun sayo, di ba? Dahil doon, hindi na napigilan ni Drew at ng iba pa ang kanilang pagtawa at napasigaw ng tawanan. Parang tinamaan ni Sebastian ang pinakasensitibong ugat sa tamang oras. Ikaw. Itinuro ni Alfie ang nanginginig na daliri kay Sebastian, puno ng galit. Namaluktot ang kanyang paningin, at sa huling pag-ubo ng galit, nawalan siya ng malay at bumagsak sa lugar.